naman ito? Hanggang ngayon nasa sahig pa rin ang mga gamit niya. Tapos nilalanggam na ang mga balat ng chichirya. Hanggat hindi ka nakakabala ng mga gamit ko, hayaan mo lang sila dyan. Sige na, matutulog pa ako. Nakakainis talaga yung pinsan mo. Kababaing tao, dugyot. Wala akong sinasabing si Aling Bioli ang gumawa. Pero mukhang barang o kulam ang nangyari sa pinsan mo. Kaya hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya gumagaling. Magandang araw po sa inyo, Panyero. At sa lahat ng masusugid niyo pong tagapakinig. Maraming salamat po at napili niyo po ang aking kwento na maibahagi sa inyong YouTube channel na Panyero Stories. Tamang-tama rin po siguro ito sa mga kabataan ngayon na hindi na marunong sa mga gawaing bahay. Marami sa atin ang iniisip na normal lamang ang pagiging burara. Ang basta na lamang nag-iiwan ng gamit kung saan-saan. Ganon din kasi ang akala ng pinsan ko na si Clarita. Pero dahil sa ugali niyang yon, may nangyaring hindi namin inaasahan sa buong buhay namin. Isa pong pangyayari na muntik na po niyang ikamatay. Pero nagturo sa amin ng aral na hanggang ngayon ay hindi na namin malilimutan. Ako nga po pala si Sonia. At ito ang aking kwento. Mahal, sigurado ka ba na isasama mo si Clarita sa apartment? Oo naman, maghahanap rin siya ng trabaho sa bayan. Tsaka ano bang problema? Ayoko lang na maistorbo ka pagkagaling mo sa trabaho. Aalis na ba tayo? O magkikwentuhan lang kayo? Aalis na tayo, Clarita. Huwag kang mag-alala. Oh, ano pang hinihintay natin? Di tara na. Nakikisakay na nga lang pabosi pa. Mahal naman, ang allergic mo naman sa pinsan ko. Basta, sa tuwing kasama mo yan, palagi ka nalang napapaaway. Ano ka ba? Matatanda na tayo kaya sigurado naman na magbabago na yan. Sana nga lang. Basta kung kailangan mo ng tulong ko tawagan mo lang ako. Kailan mo ba papalitan tong aircon ng sasakyan mo, Leon? Baka kasal na kayo ng pinsan ko Ito pa rin ang sasakyan mo. Wala namang mali sa sasakyan ko Tsaka hindi naman sasakyan ko ang pakakasalan ng pinsan mo. Alam mo ikaw, ang sungit-sungit mo. Ewan ko nga ba dyan kay Ate Sonia? Bakit nagtsatsaga sa'yo? Ba't sira ulo to Hep. Tama na, baka magkaasaran pa kayo. Clarita, yung pinagkainan mo ng tsokolate pakilagay na lang sa bag mo. Oo na. Hindi ko alam kung magkakasundo pa ba si Leon at ang pinsan ko. Sa tuwing nagkakasama kasi silang dalawa, ay hindi nawawala sa mata ni Leon ang kinaayawang ugali nito kay Clarita. Ang pagiging makalat at taklesa kung magsalita. Ilang minuto pa ay nasa harap na kami ng paupahan ni Mang Rudy kung saan kami mangungupahang magpinsan. Abay, nariyan na pala kayo. Mabuti na lang at nalinis ko na ang lilipatan nyo. Naku, maraming salamat po, Mang Rudy. Pero kami na lang po sana ni Clarita ang naglinis. Ano ka ba, pinsan? Hayaan mo na. Ayaw mo nun? Malinis na kagad at nilipat na lang tayo. Huwag kang maingay dyan at nakakahiya ka. Sige na, ipasok mo na mga gamit mo at ako na ang bahala na sa akin. Alam mo, nakakainis talaga yung pinsan mo. Kakaibang tao, ang dugyot. Bakit na naman ba? Yung pinagkainan ng tsokolate, nakasiksik lang dun sa may gilid ng upuan. Aba, iipisi na naman yung kotse ko pa nagkataon Hayaan mo na, ako na lang ang kukuha. Oh, nakasalubong na naman ang mga kilay mo. Tama na, huwag ka na mainis dyan. Paano? Kinukonsinti mo kasi palagi, kaya hindi natututo Mukhang malaki ang pinagkaiba ng ugali ninyong magpinsan, ano, Ineng? Tumpak po kayo dyan, Mang Rudy. Pasensya na po kayo, pero
Mabait naman po yan si Clarita. Uwe, saang banda? O sige na. Bahala na kayo dyan ha. Kung may kailangan kayo o may tanong, naroon lang ako sa harap ng bahay ko. Sige po, Mang Rudy. Maraming salamat po. Nang makaalis si Mang Rudy, ay agad naming ipinasok ni Leon ang aking mga gamit. Napamura pa nga ang boyfriend ko nang aksidente niyang natisod ang nakakalat na bag ni Clarita habang abala ito sa pagbabasa ng kanyang novel book. Agad ko namang pinakalma si Leon dahil sigurado kong naiinis na naman ito sa pinsan ko. Mabuti pa umuwi ka na. Tinatawagan ka na ni tita. Kayang-kaya ko na to. Mabuti pa nga. Baka kasi kung ano pang masabi ko eh. Ewan ko ba sa'yo? Sa dinami-dami ng pinsan mo, bakit yan pa ang makakasama mo dito? Sige na. Ako nang bahala dito. Sige, tawagan mo ako kapag ihatid ka bukas sa trabaho ah. O sige, tatawagan ka agad kita. Mag-iingat ka ha. Pinsan, ano ba nakita mo sa lalaking yon? Parang ang perfectionist. Ganun talaga si Leon, pero mabait yun. Teka, kumusta nga pala yung ina-applyan mo? Hay nako, ewan ko nga ba? Matalino naman ako. May tsura tapos honor student pa. Pero para bang hirap na hirap akong makakuha sa trabaho. Huwag ka mawalan ng pag-asa, pinsan. Malay mo, may mas magandang trabaho naghihintay sa'yo, di ba? Sana nga. Masasabunutan na talaga ako ni nanay kapag hindi pa ako nakakuha ng trabaho. Buti ka pa nga isang apply lang, tanggap ka agad. Samahan mo kasi ng dasal, tsaka bawasan mo yung pagiging seryoso mo. Kaya napagkakamalang kanilang masungit Baka naman isipin nilang baliw ako kung palagi na lang ako nakangiti, di ba? Basta Clarita, hintay-hintay lang. Darating din ang swerte ng trabaho sa'yo. O sige na, pumili ka na ng kama kung saan ka para maayos na natin ang mga gamit natin. Doon ako sa may malapit sa bintana. Alam mo naman na hindi ako makatulog kapag sobrang init. O sige, dito na lang ako sa may malapit sa may pintuan. Nang makapili na kami ng kama, ay agad ko nang iniayos ang mga gamit ko. Gusto ko kasi bago ko mag-start sa trabaho, nakaayos na lahat ng gamit ko para wala na akong masyadong iisipin pa. Patapos na ako sa pag-aayos, pero nakahiga pa rin si Clarita sa kanyang kama habang kumakain ng chichirya at ang kanyang mga gamit ay nakakalat pa rin sa sahig. Clarita, hindi ka pa ba mag-aayos ng gamit mo? Mamaya na. Tsaka, wala pa naman akong work bukas Kaya mahaba-haba pa ang oras ko. Basta, ayusin mo mga gamit mo ha. Habang narito tayo ituring nating sariling bahay ang paupahan na ito. Oo na. Akala ko pa naman nakatakas na ako sa bibig ni nanay. Pati ba naman ikaw, Ate Sonia? Ano ka ba naman? Sinasabi ko lang sa'yo. Tsaka malalaki na tayo. Dapat may alam tayo sa mga gawaing bahay. Tsaka dapat malinis ang paligid natin. Oo na. Mabuti pa bumili na lang tayo ng pagkain sa labasan. Tinatamad pa akong magluto O sige, pero sa susunod magluluto na tayo ha. Alam mo naman, hindi natin alam kung paano nila niluluto, di ba? Oo nga. Pwede ba ngayon lang? Huwag mo muna akong sermonan. Para ka talagang sinanay O sige na. Hindi pa rin talaga nagbabago. Grabe talaga. Aba teka, may nakatira pala sa kabilang kwarto? Aba, oo nga no. Sigurado ako babae din na nakatira dyan. Bakit pa naman nasabing babae? Tignan mo yung kurtina. Ang ganda-ganda. Tsaka parang ang linis. Bintana pa lang walang alikabok. Baka naman walang trabaho, kaya puro dinis lang ang inaatupag. Alam mo, mabuti pa, tara na. Isang ulam at kanin lang ang binili ko. Kailangan ko kasing magtipid dahil mag-uumpisa pa lang ako sa trabaho. Habang si Clarita naman
ay halos iba't ibang putahe at may dessert pa. Mag-aalas 6 na ng hapon nang mag-umpisa kaming kumain ng hapunan. Nang matapos naman kami, ay agad kong itinapon ang mga plastik na pinaglagyan ng ulam. Clarita, ako na lang muna maghuhugas ng pinggan. Sige, pinsan. Bukas ako naman. Ayusin mo na lang ang mga gamit mo para makatulog ka ng maayos sa kama mo. Mamaya na. Hindi pa ako tapos sa binabasa ko eh. Sige, ikaw ang bahala. Pagkatapos nito, maglilinis lang ako ng katawan. Tapos patutulog na ako. Sige lang, pinsan. Ako nang bahala dito. Ang sweet naman ng mga to. Sana ganito din si Alfred sa akin. Ay, oo nga pala, pinsan. Kumusta na nga pala kay ni Alfred? Alam na ba niya na nasa bayan ka? Ayun, busy sa trabaho. Mukhang na-enjoy niya na Maynila. Kaya bihira na magparamdaman loko. Intindihin mo na lang, Clarita. Para sa future niyo naman yun eh. Hay nako, bahala siya. Hindi na siya makakahanap ng katulad ko, no? Napailing na lang ako sa sinabing yun ni Clarita. Agad akong nagtungo sa banyo para maglinis ng katawan at pagkalabas ko ay naabutan ko pa rin na nakakalat ang mga bag at mga balat ng chichirya ni Clarita sa sahig. Habang abala pa rin ito sa pagbabasa. Pumasok na ako sa kwarto at nahiga ng maaga. Maaga ako natulog ng gabing yon dahil maaga akong pinagre-report sa trabaho. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Narinig ko pang humihilik si Clarita habang yakap-yakap ang kanyang paboritong libro. Diyos ko, ano ba naman to? Hanggang ngayon nasa sahig pa rin ang mga gamit niya. Tapos nilalanggam na ang mga balat ng chichirya. Ako muna sa banyo ha. Iihilang ako sandali. Clarita naman, kailan mo babalak ayusin itong mga gamit mo? Hayaan mo nga lang sila dyan. Kapag sinipag ako, ililigpit ko rin ang mga yan. Sana naman, sapian ka na ng kasipagan ano, para pag uwi ko, malinis na ang mga gamit mo. Ano ka ba? Hanggat hindi ka naaabala ng mga gamit ko, hayaan mo lang sila dyan. Sige na, matutulog pa ako. Ay, ano ba yan? Pati ba naman pagbuhos ng ihi? Hindi pa rin marunong. Napakadugyot. Dahil pinsang ko si Clarita, ay palagi ko siyang iniintindi. Dahil umaasa pa rin ako na magbabago siya. Nagpaalam lang ako sa kanya at pumasok na ako sa trabaho. Okay naman ang unang araw ko. Mabilis kong natututunan ang mga dapat kong gawin. Magaan rin kasama ang mga bago kong katrabaho at tinutulungan nila ako sa mga dapat kong malaman sa loob ng butik. Mag-aalas 6 na ng hapon nang makauwi ako sa apartment. Magandang gabi po. May kailangan po ba kayo? Ikaw ba ang nakatira dito? Opo, Nay. Kasama ko po ang pinsang ko, si Clarita. Bakit po? Parehas pala kayong babae. Kaya pala sobrang kalat ninyo. Ganyan ba kayo pinalaki ng mga magulang ninyo? Teka po. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Kabago-bago nyo pa lamang dito ay ginagawa nyo ng basurahan ang gilid ng bintana ko. Naku, pasensya na po. Kung may mga kalat po sa gilid ng bintana niyo, hayaan niyo po at lilinisin ko na lang po. Nay, ako nga po pala si... Wala akong panahon na makipagkilala sa iyo. Ramdam ko ang pagkainis ng matandang babae. Kaya naman, hinayaan ko na lang siya. Pero hindi ko inaasahan na sa susunod na gabi nang makauwi ako ay makikita ko na siyang nakikipag-away sa pinsan kong si Clarita. Naabutan ko siyang nakatayo sa harap ng aming pintuan habang bitbit ang mga balat ng chichirya. Naririnig ko naman ang mataas na boses ni Clarita na para bang mas galit pa sa matanda. Talagang wala ng boto ang kabataan ano? Kung sumagot-sagot kayo sa matanda, ay gano'n na lamang. Teka po. Ano po nangyayari dito? Bakit po kayo nag-aaway?
Ito kasing matandang hukluban na to eh. Bigla-bigla na lang kakatok, tapos sisigawan ako. Huwag mo na siyang patulan, Clarita. Mas matanda pa rin siya sa atin, ano ka ba? Matanda nga, pero wala namang pinagkatandaan. Hindi lang pala sa gamit ka, Burara. Pati pala ang bibig mo ay balahura din. At least ako, amoy sanggol pa. Eh ikaw, amoy lupa na. Sandali. Ano bang ingay ito? Dinig na dinig agad sa bahay ko. Mang Rudy, naabutan ko po sila nag-aaway eh. Pasensya na po. Ako na po ang bahala sa pinsan ko. Makikita talaga na burarang babae na yan. Manang Bioli, hayaan mo na lang. Mga bata pa sila eh. Hahayaan ko na lang na gawin niyang basurahan ang mini-garden ko, ha, Rudy? Garden ba yon? Puro patay na mga halaman. Clarita, ano ba? Tama na. Matanda pa rin ang kausap mo. Ano ka ba? Aling Violi, pasensya na po ulit. Pagsasabihan ko na lang po si Clarita. Pasensya na rin po, Mang Rudy. Mabilis kong inaya si Clarita sa loob ng bahay. Aminado kasi akong burara at makalat talaga ang pinsan ko. Kaya hindi ko rin magawang ipagtanggol siya kay Aling Violi. Ilang minuto lang ay narinig ko na rin na nagsarado ng pinto ang matanda. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Habang si Clarita naman ay wala pa ring tigil sa kakadaldal dahil sa galit sa matanda. Dumaan pa ang mga araw at gabi ay malimit ng mag-away ang pinsan ko at si Aling Violi. Oh, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Nag-aaway na naman ba kayo ni Aling Violi sa kabila? Ang walang yang Alfred na yon. Iba pala ang tinatrabaho sa Maynila. Pinsan, sabihin mo nga, pangit ba ako? Masama ba ang ugali ko, ha? Clarita, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko alam kung bakit kailangan maghanap ni Alfred ng iba. Dahil ba hindi pa rin ako matanggap-tanggap sa trabaho, ganon? Clarita, lalaki lang yan. Sabi nga ni Lola sa atin, di ba? Na hindi iniiyakan na lalaki kung ayaw nila sa atin. Tsaka may darating na para sa atin talaga. Impacto talaga lalaking yon. Impacto siya! Sige lang, iiyak mo lang yan, pinsan. Gusto mo bang umuwi na muna sa atin para malibang ka? Dito, naiiwan kasi kitang mag-isa. Wala ka makakasama. Wala ka makakausap. Hindi na, dito na lang ako. Siguradong tatawanan at pagagalitan lang ako ni nanay dahil sa nangyari. O sige, ikaw ang bahala. Hindi ko na lang pinilit si Clarita. Hinayaan ko na lang. Naiiyak lang niya ang nangyari sa kanila ni Alfred. Napabuntong hininga na lang ako nang pumasok ako sa banyo at nakita ang mga nakasabit na maruruming damit nito. Pati ang mga sabon at shampoo ko ay nakakalat din at halatang ginagamit ni Clarita. Napailing na lang ako dahil hindi talaga siya natututo sa mga simpleng pagliligpit at paglilinis ng bahay. Clarita, lalabas lang kami ni Leon sandali May gusto ka bang ipabili? Wala. Dito lang ako sa kwarto. O sige, ikaw ang bahala. Bibilan na lang kita ng hapunan. Anong nangyari sa burara mong pinsan? Ayun, umiiyak. Niloko daw ni Alfred. Sinasabi na sa'yo eh. May attitude talaga yung pinsan mo. Kaya siguro iniwan ng boyfriend yan eh. Buti nga sa kanya. Alam mo ikaw, bully ka din no? Niloko lang nga kung ano-ano pang sinasabi mo. Totoo naman eh. Tignan mo pati yung matandang kapitbahay nyo. Umaaray na rin sa kaburaraan ng pinsan mo. Masyadong dugyot. Diyos ko, ewan ko na lang. Mahirap talaga kapag matalino. Puro aral. Kaya hindi na naaasikaso mag-ayos ng sariling gamit. Diyos ko, matalino ka nga. Sinasabitan ka nga ng medal sa stage. Pero pagdating naman sa bahay, damit na marurumi ang nakasabit sa paligid mo.
Pero umaasa pa rin ako na magbabago siya. Ngayon pa na broken yun, naku po. Baka ituon nun sa paglilinis ng gamit niya ang kanyang emosyon. Huwag ka nang umasa, mahal. Hindi mangyayari yun. Ikaw ang sama-sama mo talaga sa pinsan ko. Kumain lang kami sa labas at ibinili ko rin ng pagkain si Clarita bago ko ihatid si Leon. Hindi na siya pumasok dahil gabi na rin at medyo malayo-layo ang kanyang bahay sa bayan. Nagulat pa ako nang pagbukas ko ng ilaw ay nakahiga si Clarita sa sahig habang nakakalat ang mga balat ng tsokolate at chichirya sa sahig. Clarita naman, papatayin mo ako sa gulat eh. Bakit ba diyan ka kumakain sa dilim? Akala ko kung napano ka na. Inaaliw ko lang ang sarili ko. Alam kong nasasaktan ka. Pero okay lang ba na yung mga balat ng kinainan mo pakilagay naman sa basurahan? Baka kasi lang gabi na naman tayo. Oo, ako nang bahala dito. Sige na, matulog ka na. Binili nga pala kita ng pagkain kapag gusto mong kumain ng hapunan ha. O siya, sige, papasok na ako sa kwarto. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Yan, puro ka kasi chichirya at tsokolate. Tapos hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Aray! Ang sakit talaga! Sandali lang, maglalaga lang ako ng luya para mainom mo. Aray! Parang may tumutusok sa tiyan ko, ang sakit! Aray! Mabuti na lang at kahit papano ay natuto ko sa lola namin ng mga home remedies kung sakaling magkasakit kaming magpinsan habang malayo sa kanila. Nang makainom si Clarita ng nilagang luya ay nakatulog ito sa pamimilipit sa sakit. Gaya ng araw-araw kong ginagawa ay agad kong nilinis ang naiwang kalat ni Clarita sa sahig. Lumipas pa ang mga araw ay malimit ng nagkakasakit ang pinsan ko at ang nakakatakot pa minsan ay bigla-bigla na lang itong sisigaw sa sobrang sakit ng tiyan. Clarita, ayaw mo ba magpatingin sa doktor? Nasa bayan naman tayo eh. Hindi na. Kaya namang alisin na nilagang luya mo eh. Aray ko, yun na naman. Sonia, parang may kung ano sa buong katawan ko. Clarita, ano ba nangyayari sa'yo? Parang ang bigat-bigat ng katawan ko, Sonia. Aray! Teka, nilalagnat ka. Mabuti pa humiga ka na muna sa kama mo. Bibili lang ako ng gamot. Sonia! Wag! Huwag mo akong iiwan! Kailangan mong uminom ng gamot eh. Dito ka lang. Natatakot ako. Natatakot saan? Ang tanda-tanda mo na. Natatakot ka pa rin mag-isa. Hindi ko maintindihan, Sonia. Kapag nakapikit ako, may mga aninong nakatayo sa pinto natin. Tapos parang may bumubulong sa tenga ko. Ay nako, tama na nga ang kakaisip na yan. Baka stress ka lang sa nangyari sa inyo ni Alfred. Hindi, pinsan. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. O sige, magpahinga ka na. Dito lang ako at babantayan kita. Teka, ano yun? Ayan na naman siya. Ayan na naman. Dito ka lang ha. Titignan ko. Agad akong lumabas patungo sa kusina para tignan kung ano ang nahulog. Pagdating ko, nakakalat ang mga plato namin sa sahig na para bang itinulak. Agad kong binuksan ang ilaw at kinuha ang walis tambo panghampas kung sakaling may tao. Napasulyap ako sa mga bintana pero sarado ang lahat ng bintana namin. Kaya doon na po ako nakaramdam ng takot, panyero. Maya-maya lang, may mga katok sa pintuan namin. Ano nangyari dito, Ineng? Parang dito ko narinig ang malakas na kalabog ah. Opo, nahulog po ang mga pinggan namin, Mang Rudy. Baka hindi maayos ang pagkakalagay ng pinggan nyo kaya nahulog. Baka nga po, pasensya na po kung nabala pa kayo. Ano na naman bang ingay ang meron dyan sa inyo? Kung hindi basura kalabog naman. Ako na ang humihingi ng pasensya, Manang Bioli. Nabasag ang mga pinggan ng mga bata.
Baka naman dinadaga na rin kayo dahil sa kaburaraan ng pinsan mo. Pasensya na po talaga sa abala, Aling Violi. Mang Rudy, Sige na, linisin mo na ang mga nagkalat na bubog. Baka mapano pa kayo magpinsan. salamat po. Pero teka, paano kaya nangyari to? Sinasabi ko naman sa iyo eh. May ibang tao dito sa bahay natin. Clarita, magpahinga ka na. Ako na lang ang maglilinis dito. Igagawa na rin kita ng mainit na sabaw. Maniwala ka sa akin, Sonia. Narito lang siya. Kasama natin. Clarita. Sige na, magpahinga ka na. Ako nang bahala dito. Ano ba yan? Stress lang siguro si Clarita. Mag-aalas 11 na ng gabi. Nang makapagpahinga ako, nakatulog na rin si Clarita. Tanging kuliglig na lang at tahol ng mga aso sa malayo ang maririnig. Sa sobrang pagod ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Pero 10 oras na ng gabi nang bigla akong magising. Naririnig ko kasi ang boses ng pinsan ko na para bang may kinakausap. Agad kong binuksan ng ilaw at nakita ko si Clarita na nakaupo sa sulok ng kanyang kama. Wag! Huwag ka nalapit sa akin! Wala akong ginagawang masama sa'yo! Clarita, sino ba kausap mo? Ayan na naman siya! Nakatingin lang siya sa atin! Papalapit na siya! Eh wala naman tao eh! Tsaka ano ba yan? Inaapoy ka na naman ng lagnat! Meron, Sonia! Meron! Nakikita ko siya! Wag! Huwag mo akong kukunin! Parang awa mo na! Diyos ko, Clarita. Bintana lang yung bumukas. Ano ka ba? Kumalma ka. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Walang mangyayaring masama sa'yo. Pinsan, ayaw niya akong tantanan. Gusto niya akong kunin. Kukunin niya ako. Teka, ano yun? Parang may kumakato ka. Pinsan, sa bintana galing. Wag! Huwag mong bubuksan, pakiusap! Sandali lang. Baka naman may pusa lang na umakyat. O, kita mo na? Sabi ko naman sa'yo, pusa lang eh. Pinsan, mabuti pa matulog ka na. Pabantayan mo na kita hanggang sa makatulog ka. Pasensya ka na, pinsan. Kung pati ikaw ay naaapektuhan na. Ano ka ba, Clarita? Pinsan kita. Magkapatid ang mga nanay natin. Kaya sino pa ba ang dapat na magtulungan? Salamat, pinsan na. Sige na, matulog ka na. Nandito lang ako. Babantayan kita. Ano kaya ang naririnig ko? Parang may bumubulong. Pero hindi ko naman maintindihan ang sinasabi. Napatingin ako sa natutulog na si Clarita. Nagpasya akong uminom ng tubig sa kusina. Hindi ko rin maipaliwanag ang mga nangyayari sa amin, lalo na kay Clarita. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at binuksan ito. Wala nang tao sa labas. Tanging madilim na bakuran at mga punong kahoy ang meron sa likod ng apartment na tinitirahan namin. Nakahinga ko ng maluwag at isinara ang mga bintana. Pabalik na sana ako sa kwarto nang muli ko na namang narinig ang mga bulong na hindi ko maintindihan na para bang nagdarasal. Papalapit na sana ako sa pinto nang biglang makarinig ako ng kalabog na nagmula sa kwarto. Kaya agad ako napatakbo. Pero tulog na tulog pa rin ang pinsan ko. Talaga bang okay ka lang? Oo, mahal. Ilang gabi na kasi akong hindi makatulog ng maayos eh. Hanggang ngayon ba may sakit pa rin si Clarita? Oo, awang-awa na nga ako sa kanya eh. Hindi ko may paliwanag pero palagi na lang siyang takot na takot tapos alam mo yun, may gusto daw kumuha sa kanya. Baka naman mga reyna ng basura na ang gustong kumuha sa kanya at sinusundo na siya. Ikaw naman puro ka talaga kalokohan eh. Sige na, uuwi na ako.
Baka hinihintay na ako ng pinsan ko sa bahay. Basta mahala, pag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako ha. Oo. O sige na. Mag-ingat ka sa pagmamaneho mo ha. Hiding, kumusta na ang pinsan mo? Ayun, may sakit pa rin po, Mang Rudy. Baka naman kung ano-anong nakakain, kaya sumasakit ang tiyan. Oo nga po eh. Sige po, Mang Rudy, mauna na po ako. Maraming salamat po sa pag-aalala. Ang sakit ng ulo ko! Clarita, teka, ang taas-taas na naman ang lagnat mo. Pinsan, ang bigat ng pakiramdam ko. Magpahinga ka lang dyan. Ipagluluto kita ng sopas ha, para gumaan kahit papano ang pakiramdam mo. Mabilis akong nagtungo sa kusina para ipagluto si Clarita. Habang kumukulo ang sabaw, bigla kong naisip na bigyan ng sopa si Aling Violi, pati na rin si Mang Rudy. Nang matapos na, ay agad akong naglagay sa 2 mangkok, pati na rin ang mangkok para kay Clarita. O, kainin mo to habang mainit pa, para guminawa ka kahit papano. Salamat, pinsan. Dadalang ko na rin na sopa si Mang Rudy at Aling Violi sa kabila. Ang matandang masungit na yon. Wag na. Hayaan mo siya. Hayaan mo na, Clarita. Malay mo, di ba? Mawala bigla ang inisyo sa'yo dahil sa sopas na to. Bahala ka. Ayoko na makipagtalo. Kumain ka na lang. Mabilis lang ako, ha? Ay, Mang Rudy, tamang-tama. Mabuti po't nandito kayo. Aba, ano ba yung dala-dala mo? Mukhang umuusok pa. Nagluto po kasi ako ng sopas para sa pinsan ko. Kaya naisipan ko po na bigyan po kayo pati na rin po si Aling Violi. Ganun ba? Salamat. Pero Sonia, magpapasensya nyo na si Aling Violi ha. Ganun talaga kapag matandang lagi. Naiintindihan ko naman po siya, Mang Rudy. Aminado naman po akong makalat talaga ang pinsan ko. Ewan ko ba ron? O sige na, baka lumamig pa yung dala mo sopas. Salamat dito at napakabait mo talaga. Walang anuman po, Mang Rudy. Tanging yabag ko lang ang maririnig sa pasilyo ng apartment. Dala-dala ang sopas na para kay Aling Violi. Napakunot pa ang noo ko, panyero, nang mapatapat na ako sa pinto ng matanda. Nakarinig kasi ako ng mahinang pagbulong sa salitang hindi ko maintindihan at paulit-ulit na para bang nagdarasal. Sa totoo lang, ay nakaramdam ako ng takot at pagtaas ng balahibo habang pinakikinggan ko ang boses mula sa loob ng apartment ni Aling Violi. Halos idikit ko na nga ang tenga ko sa pinto nito. Pero bigla na lamang bumukas ang pinto. Ay! Anong ginagawa mo dito? Ha? Kumukuha ka ba ng chismis? Hindi po, Aling Violi. Ibibigay ko lang po itong sopa sa inyo. At bakit mo naman ako bibigyan? Naparami po kasi ang luto ko kaya binigyan ko rin po kayo ni Mang Rudy. Masarap po yan. Natutunan ko po yan sa Lola Sabel ko. Sabel? Sabel? Kilala niyo po ang lola ko? Hindi. Hindi ko siya kilala. At mas lalong ayoko siya kilalanin pa. Pasensya na po kung matanong po ako. Aling Violi, tanggapin niyo na po itong sopas. Ako po ang nagluto niyan. Tatanggapin ko ito. Pero hindi ibig sabihin na close na tayo. Opo, Aling Violi. Gusto ko rin po sanang humingi po ng pasensya sa inyo sa inasal po ng pinsan ko. Pangako po, pagsasabihan ko po talaga siya. O sige. Ano kaya yung amoy na nanggagaling sa loob ng apartment ni Aling Violi? Para bang nasusunog na buhok? Lumipas pa ang mga araw at hindi pa rin gumagaling si Clarita sa kanyang sakit. At habang tumatagal, may kakaiba na rin akong napapansin kay Aling Violi sa tuwing uuwi ako ng gabi. Palagi ko siyang naaabutan
na pumupunta sa harap ng pinto namin at para bang may binubulong-bulong saka magmamadaling papasok sa loob ng kanyang apartment. Hindi agad ako nagpapakita sa kanya para malaman ko kung ano bang ginagawa niya at yun nga ang aking nakikita sa tuwing uuwi ako galing sa trabaho. Bakit kaya ilang gabi na siyang pabalik-balik sa pintuan namin? Ang weird naman ng matandang yun. Ah! Ang sakit na dyan at katawan ko, pinsan! Clarita, hindi na tama to. Kailangan na natin magpatingin sa doktor. Tsaka kailangan na natin sabihin sa nanay mo. Tsaka kay Lola. Ayoko. Siguradong mag-aalala lang si nanay at pauwiin ako sa atin. Gusto ko pang magtrabaho, pinsan. Pwede ka naman bumalik kapag okay ka na. Dito pa rin naman ako titiri. Basta ayoko. Gagaling din ako. Bukas day off ko. Pwede tayong pumunta sa doktor. Sasamahan kita. Ano bang kamalasan itong dumapot sa akin? Hindi naman ako masamang tao eh. Bakit hindi na lang ang matandang masungit sa kabila ang nagkasakit? Clarita, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Mabait naman si Aling Violi. Tsaka, di ba, para sa'yo naman ang sinasabi niya. Paano nga? Kung sa ibang tao mangyari yun. Pinsan, parang kinakampihan mo pa matandang yun ah. Hindi naman pinsan. Maniwala ka, hindi naman masama si Aling Violi. Gusto ko nga na magkaayos kayong dalawa eh. Hindi ba makalola ka din? Pero magkaiba sila ni Lola Sabel. Mabait at sweet si Lola. Hindi kagaya ng matandang masungit na yon na para bang hindi sinipot sa kasal kaya masungit. Sabi nga ni Mang Rudy, matandang dalaga si Aling Violi. Basta, kapag nagkaayos kayo, makikita mo rin na mabait talaga siya. Kinabukasan nga, ay nagbabala kaming pumunta ni Clarita sa doktor. Pero halos hindi na makatayo ang pinsan ko, kaya hindi ko na siya madala sa ospital. Patungo sana ako ng palengke para bumili ng iluluto ko sa pananghalian nang makita ko si Aling Violi na may daladalang bayong. Hindi ko alam, Panyero, kung ano po ang pumasok sa isip ko ng mga sandaling yon at naisipan kong palihim na silipin ang loob ng apartment ng matanda. Nang makalayo na siya, ay dahan-dahan at palinga-linga ako nagtungo sa likod na bintana. Nanlaki po ang mga mata ko nang makita ko kung ano ang nasa loob. Diyos ko, anong ibig sabihin ng manika at ng mga kandilang itim na nasa lamesa ng kwarto ni Aling Violi? Bakit may mga ganun sa loob? Hoy, Ning! Ba't parang putlang-putla ka? Wala po, Mang Rudy. Parang sumama lang po ang pakiramdam ko. Aba, dalawa na kayo may sakit ng pinsan mo ah. Ano ba pinaggagawa niyo magpinsan? Ito pong sa akin pagod lang po siguro to. Mabuti na nga lang po at day off ko ngayon. Mabuti pa ay magpahinga ka na lang muna. Alalahanin mo rin ang katawan mo. Aanin mo malaking sahod kung kalusugan mo naman ang kapalit. Mahal? Aba, ano nangyari sa'yo? Pagpahingain mo muna ang nobya mo at mukhang masama ang pakiramdam. Ayos ka lang ba? Bakit nasa labas ka? Pupunta sana ako ng palengke. Tapos Ano? Halika sa loob ko na lang sasabihin. Maraming salamat po sa pag-aalala, Mang Rudy. Pasensya na rin po sa abala. Wala ka naman. O sige na, magpahinga ka na. Halika, pasok na tayo. Sige, at may importante akong sasabihin sa'yo. Si Clarita nasan? Nasa kwarto natutulog. Ano ba yun ha? Bakit parang balisa ka? Tungkol kay Aling Violi. Violi? Yung bang matanda sa kabilang bahay na nakaaway ng pinsan mo, yun ba? Oo, pwede ba inaan mo lang ang boses mo? Bakit? Ano bang meron? Mahal, ganito, makinig ka. Sinilip ko ang loob ng bahay niya at alam mo ba kung ano nakita ko? Diyos ko, lumang manika at maraming nakatusok na karayom. Tapos may mga tuyong dahon
na nakasabit at maliliit na bote na hindi ko alam kung ano ang laman. Sigurado ka ba sa nakita mo? Oo, at hindi ako pwedeng magkamali. Mahal, hindi kaya... Diyos ko, hindi kaya mangkukulam si Aling Violi? Ano? Mangkukulam? Oo, o kaya aswang. Kaya kung ako sa'yo, mag-ingat kayong magpinsan dito. Ano ka ba? Huwag mo naman akong takutin, Leon. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang ang hinala ko. Kaya ba siya gabi-gabing nasa pintuan namin? Ano sabi mo? Diyos ko, hindi kaya binabantayan niya kayong dalawa ni Clarita? At bakit naman niya kami babantayan? Hindi ko alam. Basta mag-ingat kayo dito ha. Lalo ka na. Gabi ka pa naman umuwi. Hindi kaya paraning lang tayo, mahal? Hindi malayong totoong sinasabi ko. Sino bang matinong tao maglalagay ng manika at may karayom pa sa kwarto nila? Sige nga. Paano? Kung hindi naman pala siya mangkukulam. Mahilig lang talaga siya sa mga manika. Basta, kung yun ang nakita mo, malakas ang kutob ko na mangkukulam si Aling Violi. Hinaan mo lang ang bibig mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Diyos ko, kinakabahan ako. Sonia? Sonia, nandiyan ka ba? Pinsan, anong kailangan mo? Nauuhaw ako. O sige, huwag ka lang tumayo. Ako nang kukuha ng tubig mo. Salamat, pinsan ah. Naririnig mo ba yun? Naririnig mo ba yung boses na yun? Ha? Ano, pinsan? Anong boses? Parang may nagdarasal. Wala naman ako naririnig. Baka dahil sa taas naglagnat mo, kaya nag-e-echo ang tunog sa labas sa tenga mo. Magtanong-tanong kaya tayo kay Mang Rudy tungkol kay Aling Violi. Anong tungkol sa matandang maldita na yun? Wala. Para kasing nakita ko na si Aling Violi noon pa eh. Ganun ba? Mag-ingat ka sa kanya. Baka ikaw naman ang awayin niya. Maldita yun eh. O sige na, magpahinga ka na. Ikaw kasi ang ingay mo. Malay ko ba? Ano? Punta tayo kay Mang Rudy. Baka makakuha tayo ng sagot. Sige, subukan natin. Tara na. Hello po, Mang Rudy. Hindi po ba kami nakakabala sa inyo? Hindi naman, Ining. Hinihintay ko lang yung uupa sa kabila. Bakit? May kailangan ka ba? Gusto lang po sana namin magtanong tungkol po kay Aling Violi. Kay Violi? Abay, anong gusto niyo malaman sa kanya? Bukod sa matandang dalaga siya. Matagal na po ba siyang nangungupahan dito sa inyo? Mag-iisang taon pa lang. Wala akong masyadong alam sa kanya. Basta't ang alam ko lang may binalikan siyang tao dito sa Santiago. May atraso daw sa kanya eh. May atraso? Hindi kaya yun ang kinukulam niya? Mukhang tinakbuhan ng lalaki si Aling Violi. Ikakasal na yata. Pero hindi sumipot yung lalaki. Ang lungkot po pala na nakaraan ni Aling Violi. Kaya pagpasensyaan nyo na, humasugit yun. Pero mabait naman talaga siya. Maraming salamat po, Mang Rudy. Pasensya na po kung nakabala po kami. Walang ano man. Basta't kung may kailangan kayo, palagi nyo lang ako makikita rito sa tapat ng bahay. O kaya tumawag lang kayo para marinig ko kayo. Sige po, salamat po. Mula ng araw na yon, ay naging mapagmatsyag na ako sa apartment ni Aling Violi. Nakaramdam ako ng awa sa nakaraan niya. Pero hindi ko pa rin maiwasang matakot sa mga nakita ko sa bahay niya. Isang gabi, pagka-uwi ko galing sa trabaho, papasok na sana ako sa gate, pero bigla akong nagtago. Nakita ko kasi na may matandang nakayuko sa may pinto namin at para bang may pinupulot. At nang maramdaman niya na may paparating, ay agad niyang isinilid ang pinulot na bagay sa pintuan namin at mabilis na bumalik sa kanyang apartment nang hindi man lang lumilingon. Ate Sonia! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Ate, ang balat ko! Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin! Oh my God! Ano nangyayari sa'yo? Teka, wala ka bang nakain na allergic ka o ano? Wala!
Pagising ko, ganito na ang balat ko. Nagsusugat. Teka, kukuha lang ako ng gamot sa cabinet. Hintayin mo ako. Diyos ko, ano bang kamalasan na binigay mo sa akin? Ganun na ba ako kasama? Para saan mo ako nagganito? Awang-awa ako sa kalagayan ni Clarita. Bukod sa napakaraming sugat nito, ay parang unti-unti ring kinakain ang kanyang lakas. Habang ginagamot ko ang sugat niya, ay biglang may sunod-sunod na katok sa pinto. Kaya agad akong lumabas ng kwarto para tignan. Nagulat na lang ako nang mapagbuksan ko si Mang Rudy at tila ba nag-aalala. Ano nga mo yun? Parang sugat na nabubulok ka. Ewan ko nga po kung bakit nagkasugat-sugat na lang bigla ang katawan ni Clarita. Ano ba kayo magpinsan? Wala ba kayong balak na sabihin sa pamilya nyo ang nangyayari sa inyo dito? Gustuin ko man po pero ayaw naman po ni Clarita. Baka daw po mag-alala ang nanay niya Abay, iisipin pa ba niya yan? Delikado na ang kalagayan niya. Yan nga din po ang sinasabi ko sa kanya, Mang Rudy. Pero talagang hindi ko po siya mapilit Bihisan mo ang pinsan mo at dadali natin sa ospital. Hindi pwede ang ganito. Salamat po sa tulong, Mang Rudy. Huwag ka magpasalamat. Para ko na kayong mga apo. Anong ingay na naman ba ito? Pasensya ka na, Aling Bioli. Tinutulungan ko lang itong mga dalaga. Tinutulungan saan? May sakit po ang pinsang ko, Aling Bioli. At hindi lang po basta lagnat at pananakit ng tiyan. Nagkakasugat-sugat na rin po siya. Mamaya na kayo mag-usap. Asikasuhin mo na muna ang pinsan mo at nang madala na natin sa doktor. Opo. Sige ho. Maiwan ko po muna kayo. Anong ginagawa ni Mang Rudy dito sa bahay? Magbihis ka muna at dadaling ka namin sa ospital. Pero wala tayong pera. Huwag mo nang intindihin ng pera. Ako nang bahala. Ang sakit. Parang may kumakain sa balat ko, pinsan. Kaya nga kailangan na natin pumunta sa ospital. Bilisan na natin. Mabuti na lang at may sasakyan si Mang Rudy. Kaya mabilis naming nadala si Clarita sa ospital. Dumaan siya sa mga ilang test at binigyan ng napakaraming reseta na gamot. Ayon sa doktor, ay may skin asthma daw ang pinsan ko at kailangan niyang mag-ingat sa mga kinakain niya para hindi lumala ang kanyang mga sugat sa katawan. Maraming salamat po sa inyo, Mang Rudy. Malaki po ang utang na loob namin sa inyo. Hayaan niyo po at makakabawi rin po kami sa iyo ng pinsan ko. Wala nga naman yun. Gaya nga ng sabi ko, para ko na kayo mga apo. Clarita, Ining, magpagaling ka. Sundin mo ang mga sinasabi ng pinsan mo at ang payo ng doktor. Maraming salamat po, Mang Rudy. Opo, susunod po kay Ate Sonia. O sige na, magpahinga ka na. Huwag kalimutan ng mga gamot at yung ointment na inireseta ng doktor sa'yo. Aba, Ineng! Mukhang ang bilis na karba. Nakaburaraan mo Clarita, pumasok ka na sa loob. Ako nang bahala rito. Sana nga po. Sa'yo na lang to nangyari. Ikaw naman kasing masamang ugali. Hayaan mo. Baka hindi lamang yan ang abutin mo. Aling Bioli, ako na po ang humihingi ng paumanin sa inyo. Clarita, sige na. Pumasok ka na. Lahat ng kasamaan sa kapwa ay may kabayaran. Yan ang pakatatandaan mo, Ineng. Aling Bioli, hayaan mo na ang mga dalaga. Ituring mo na lang silang mga apo, gaya ng ginagawa ko sa kanila. Hindi ko gugustuhin na maging apo sila. Lalo na, ang burarang dalagang yan. Alam ko po na mabait po kayo, Aling Bioli. Nakikita ko po sa mga mata ninyo. Kung ano man po ang kasalanan ng pinsan ko sa inyo, ako na po talaga ang humihingi ng paumanhin. O kita mo na, kahit sinusungita mo si Sonia mabait pa rin ang tingin niya sa'yo. Kaya hayaan mo na. Ganyan talaga mga kabataan ngayon hindi na tulad noon. Kahit kailan, hindi ko sila mapapatawad. Malaki ang kasalanan nila sa akin. Pagpasensyahan mo na, Ining. Pasasaan ba't
lalambot din ang puso niyan sa inyo. Sana nga po. Mukhang kasing edad lang din po siya ng lola namin eh. Pero ang lola namin hindi naman po ganyan. Mukhang kailangang makilala ng lola mo si Aling Bioli. Para naman may kaedad siyang makausap. O sige na, asikasuhin mo na ang pinsan mo. Maraming salamat po ulit sa tulong niyo, Mang Rudy. O sige na, uuwi na ako at magpapahinga. Alam mo na, matanda na ako at mahina na ang mga tuhod at kasukasuan. Nang makapasok na ako sa loob, ay parang dun ko palang naisip at nakaramdam ng kilabot sa mga sinabi ni Aling Bioli kanina. Para bang may kinalaman siya sa pagkakasakit ni Clarita. Maya-maya lang ay paika-ikang lumabas ang pinsan ko sa kwarto at nakita kong dumudugo pa ang ilang mga sugat niya sa braso. Nakakainis talaga ang matandang yon. Parang masaya pa siya na may sakit ako. Pero sana hindi mo na lang siya pinatulang, Clarita. Matanda pa rin yun. Nakakaiya kay Mang Rudy, di ba? Eh kasi naman grabe ko magsalita. Para bang pinapanalangin pa niya na mamatay na ako. Baka naman hindi ganun ang ibig niya sabihin. Sa susunod kasi wag mo na lang siyang pansinin. Kinakampihan mo na naman ang matandang yon. Diyan ka na nga. Clarita, yung gamot mo ha, huwag mong kakalimutan na inumin. Dumaan pa ang mga araw, ay parang mas lumala pa ang sakit at sugat ni Clarita sa kanyang katawan. Unti-unti ring inuubos ang kanyang lakas na para bang nauupos siyang kandila. Hindi na ako nakatiis, kaya pinaalam ko na sa nanay niya at sa lola namin ang nangyayari tungkol kay Clarita. At ayon nga sa mga ito, ay baka na masamaan ang pinsan ko o napaglaruan ng masamang nilalang na hindi natin nakikita. Pinsan, parang hindi ko nakakayanin ang sakit. Ano ka ba kayanin mo? Sinabi ko na sa nanay mo at kay lola ang nangyayari sa'yo at gusto nilang umuwi ka muna sa atin para magamot ka doon. Ayokong umuwi sa atin. May bumubulong sa akin na kapag umuwi ako, mamamatay ako. Ha? At sino naman ang bumubulong na yan sa'yo? Yung sinasabi ko sa'yo, nakasama natin dito sa bahay. Huwag mo na nga akong takutin, Clarita. Tayong dalawa lang ang nakatira dito. Mukhang tama si Lola na baka may gumagambala sa kanya. Kaya hindi ako pwedeng umuwi. Gusto ko pang mabuhay. Hindi kaya totoo ang sinasabi ni Leon na mangkukulam si Aling Bioli. Simula lang naman ang mag-away sila. Doon nagsimulang magkasakit si Clarita. Clarita, dito ka lang ha. May kakausapin lang ako. Bumalik ka kagad, pinsan ha. Ayoko mag-isa dito. Oo, babalik agad ako. Kapag may kumatok, huwag ka magbubukas ng pinto ah. May susi akong dala. Oo, pinsan. Bilisan mo ah. Hindi man ako sigurado na paniniwalaan ako ni Mang Rudy, pero sinubukan ko pa rin na lumapit sa kanya para magtanong-tanong pa tungkol kay Aling Bioli. Nararamdaman ko kasi na may kinalaman ang matanda sa nangyayari sa pinsan ko. Palingalinga akong kumatok sa pinto ni Mang Rudy. Mabuti na lang at naroon ang may-ari ng paupahan. O Ining, anong sadya mo? May nangyari ba sa pinsan mo? Mang Rudy, pwede po bang pumasok? Sa loob na lang po ako magpapaliwanag. O sige, tumuloy ka. Bakit parang importante naman yata yan? May gusto lang po sana akong sabihin. Baka po kasi mali lang ako. Pero natatakot na po talaga ako. Ano ba yun, Ining? Hindi ko po to sinasadya pero nang minsan pong umalis si Aling Bioli, inaisipan ko pong silipin sa bintana ang loob ng bahay niya pero Pero ano? nakita ko po na meron pong manika na may karayom tapos itim na mga kandila. May tuyong halaman at kung ano-ano pa pong mga gamit. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Ilang gabi ko na rin po siyang nakikitang may pinupulit po sa pintuan namin.
At simula na mag-away sila ng pinsan ko, sunod-sunod na po nakamalasan po ang nangyayari sa kanya. At kung ano-ano pong nakikita niya. Matagal-tagal ko na rin kilala si Aling Bioli. At wala naman siyang nakakaalitan dito sa amin. Hindi ko po gustong pagbintangan si Aling Bioli. Pero malakas po ang kutob ko na may kinalaman po siya sa nangyayari kay Clarita. Wala tayong matibay na ebidensya para sabihin yan. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Wag na wag kayong mag-iiwan ng buhok, kuko, o kahit na anong personal na gamit sa labas ng bahay. Ho, bakit po? Dahil ayon sa mga lolo ko at lola ko noon, yun daw ang madalas gamitin ng mga taong may masamang balak. Diyos ko. Kaya kung ako sa'yo, bantayan mong maigi ang pinsan mo. Hanggat maaari, iwasan ninyong makasagutan muna si Aling Bioli. Kung ganun po, maaaring hindi pangkaraniwang sakit lang po ang meron po si Clarita. Wala akong sinasabing si Aling Bioli ang gumawa. Pero mukhang barang o kulam ang nangyari sa pinsan mo. Kaya hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya gumagaling. Diyos ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa pamilya namin na nangyaring ito sa kanya. Basta mga biling ko, huwag mong kalimutan. Hindi masamang mag-ingat, lalo na ang pinsan mo. Maraming salamat po, Mang Rudy. Mukhang kailangan ko pong humingi ng tulong sa isang albularyo. Yan ang maganda mong gawin, Ining. Para mas malinawan ang kutob mo. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Unti-unti na kasing nagkakalinaw sa isip ko ang lahat ng nangyayari kay Clarita at pati sa mga nakita ko sa loob ng bahay ni Aling Bioli. Agad kong tinawagan si Leon para humingi ng tulong na makahanap kami ng albularyo para sa pinsan ko. Sigurado na ako, mahal, na si Aling Bioli ang may gawa ng kulam na to kay Clarita. Hindi sa kinakampihan ko sa Aling Bioli pero kasalanan din to ng pinsan mo Kundi lang sana niya ginalit si Aling Bioli sa kamalditahan niya. Di wala sanang kulam na ganito. Huwag mo nang sisihin ang pinsan ko. Alam kong mali siya. Pero hindi naman makatarungan ng ganti sa kanya ni Aling Bioli na para bang may mas malalim pang dahilan bukod sa pagiging burara niya. At ano naman sa tingin mo? Hindi ko alam. Pero naaalala ko na sinabi ni Mang Rudy na narito sa Santiago si Aling Bioli dahil may gagantihan daw tong tao. Ano naman ang kinalaman nun sa ginawa niya kay Clarita? Yun nga ang gusto kong alamin. Gusto ko rin makausap si Lola Sabel. Pakakilala niya si Aling Bioli. Bahala ka. Kung yan ang kutob mo, di subukan mo. Nangihina na talaga ang katawan ko, Ate Sonia. Sabi ng albularyo, normal lang naman daw yan kapag nagagamot. Napakasama ng taong gumawa sa akin ng kulam na ito. Wala naman ako naiisip na gagawa nito sa akin. Teka, hindi kaya ang babae ni Alfred ang gumawa nito sa akin? Hanggang ngayon ba di mo pa rin naiisip kung sino talaga ang gumawa sa'yo nito? Mahal, hayaan mo na. Umuwi na tayo. Kailangan na magpahinga ni Clarita. Pinsan, anong ibig sabihin ni Leon? Alam mo ba kung sino ang kumukulam sa akin? Sonia, kailangan mo na sigurong sabihin. Ilang albularyo nang napuntahan natin at isa lang ang sinasabi nila. At tugma sa taong kilala mo. Pinsan, sabihin mo na sa akin, pakiusap. Makinig ka, Clarita. Malakas ang kutob ko na si Aling Bioli ang gumawa nito sa'yo. Nag-imbestiga na rin ako tungkol sa kanya at pati na rin sa loob ng bahay niya ay malakas ang kutob ko. Siya ang kumukulam sa'yo. Ang walang niyang matanda na yun. Ang liit-liit na bagay lang. Dahil sa kalat ng chichirya, gusto niya na akong patayin. Wala pa man akong hawak na ebidensya pero siya talaga ang sinasabi ng lahat ng albularyong napupuntahan natin. Napakasama niya. Gusto niya akong patayin.
Kaya kumalma ka lang. Kailangan nating mag-ingat sa kanya. Hanggat maaari, sabi ni Mang Rudy, huwag ka muna makikipagtalo sa kanya o makikipag-usap. Ang sama-sama niya! Ang sama-sama niya! Kung kailangan kong humingi ng tawad at magmakaawa sa kanya, igagawin ko para gumaling ka. Kaya huwag ka munang gagawa ng kahit na anong ikagagalit niya, ha? Tama ang ate mo. Huwag mo munang daanin sa sungit ang matanda para hindi na lumala pa ang kalagayan mo. Sabi ng albularyo, ikaw mismo ang makakatanggal ng sumpa. Kaya maging mabait ka muna. Ramdam ko ang galit sa boses ni Clarita nang malaman niyang malaki ang posibilidad na si Aling Violi talaga ang kumukulam sa kanya. Umuwi kami ng bahay na parang walang nangyari. Papasok na sana kami ng bahay nang marinig namin pareho ni Clarita na para bang may bumubulong sa hangin at nagdarasal sa salitang hindi namin naiintindihan. Agad kong inaya papasok ng bahay si Leon at Clarita dahil sa hindi magandang kilabot na dala ng boses na yon. Ang sakit! Diyos ko! Patawarin niyo po ako! Clarita, ano nangyayari sa'yo? Leon, tulungan mo akong ihiga siya sa sofa. Dalian mo! Parang may kung anong gumagalaw sa katawan ko. Tinutusok-tusok na parang unti-unti akong pinapatay. Hindi kaya ang bulong na yun ang dahilan? Ano bang bulong? Bago tayo pumasok dito, nakarinig ako ng bulong na para bang nagdarasal sa salitang hindi ko maintindihan. Teka, ano bang oras na? 6:00 na ng hapon. Hindi kaya gumagawa na ng ritual sa Aling Violi? Para pahirapan na naman si Clarita? Hindi na maaari to. Kailangan ko ng kumilos. Teka, saan ka pupunta? Alam mo bang papasukin mo? Paano? Kung ikaw naman ang gawa niya na masama? Pero hindi ko na kaya makita pa si Clarita na nasa ganyang kalagayan. Na para bang unti-unting pinapatay. Hintayin mo muna si Lola Sabel at pati na rin si Tia Loling bago ka gumawa ng akbang. Diyos ko! Huwag niyo po akong hayaang mamatay. Pangako po, magbabago na ako. Hindi na po ako magiging burara kahit kailan. Tulungan niyo ako, Panginoon. Dito lang kayo. Kailangan ko ng kumilos. Kapag may nangyaring masama sa akin, humingi agad kayo ng tulong kay Mang Rudy, ha? Mahal naman, ano ka ba? Hindi galit ang makakatapos ng galit ni Aling Violi. Pero mahal, kailangan ko na siyang kausapin bago pa mahuli ang lahat. Sige na, kailangan ko na siyang puntahan. Mahal! Sandali! Sa mga sandaling yun, Panyero, ay malakas ang kalabog ng dibdib ko. Hindi ko rin sigurado kung mapipigilan ko ba at mapapakiusapan si Aling Violi na itigil niya na ang pagpapahirap sa pinsan ko. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa na may natitira pang kabutihan sa puso si Aling Violi. Nang makarating na ako sa harap ng kanyang pinto, ay marahan akong kumatok. Maya-maya ay nakaramdam ako ng panlalamig ng katawan. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa kaba. Ano kailangan mo rito? Gusto ko lang po na humingi ng tawad sa ginawa po ng pinsan ko sa inyo. At bakit ikaw ang nag-aaksaya ng panahon na humingi ng tawad sa akin? Hindi mo man po aminin sa akin. Pero alam ko po ang ginagawa mo sa pinsan ko. Nararapat lang sa kanya yon. Bukod sa perwisyo, ay salot pa kayo ng lahi mo sa buhay ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Anong kinalaman ng pamilya namin sa galit niyo sa pinsan ko? Dahil apo kayo ni Isabel at ni Enrico. Sandali. Bakit kilala niyo po ang lolo at lola ko? Ano nangyayari dito, Ineng? Aling Violi? Mang Rudy, tama po ang kutob ko na si Aling Violi nga po may kagagawa nito sa pinsan ko. Aling Violi, alam kong wala akong karapatan na makialam. Pero parehas ko kayong tinuturing na pamilya. Kung ano man ang nagawa ng mga dalaga sa'yo, sana'y patawarin mo na sila. Hindi mo alam ang totoong nangyayari, Rudy.
Ang mga dalagang yan, ang salot sa buhay ko. Paano naman naging salot sila sa'yo? Natatandaan mo ba yung sinasabi kong taong babalikan ko para ako'y maghiganti? Ang balas lang ng mga dalagang ito dahil apo sila ng mga taong paghihigantihan ko. Ano po bang kasalanan ng lolo at lola ko sa inyo? Pero hindi kasalanan ng mga bata. Kung ano man ang kasalanan ng mga lolo at lola nila sa'yo. Huwag ka na nga makialam, Rode. Narito na eh. Malapit na akong magtagumpay at iisa-isain ko lahat ng mahal nila sa buhay. Aling Bioli, kung naperwisyo ko po kayo, hayaan niyo pong lumuhod ako sa inyo para humingi ng tawad. Simpleng kulang lang naman sana ang gagawin ko sa'yo. Dahil sa iyong kaburaraan. Pero nang malaman kong apo kayo ni Isabel at Enrico, biglang nagbago ang isip ko. Patawarin niyo na po ako. Hirap na po ako sa kalagayan ko. Para na po akong unti-unting pinapatay. Aling Violi, ano po bang kasalanan ng lolo at lola namin sa inyo? Para gawin niyo to sa amin. Gusto mong malaman kung anong malaking kasalanan ng lolo at lola ninyo sa akin? Opo, para malinawan po kami kung anong klaseng sakit ang idinulot po nila sa inyo. Babaeng malandi ang Isabel na yan. Kung hindi siya nagpabuntis kay Enrico, ako ang asawa at masaya sana kaming bubuo ng pamilya ng lolo mo. Pero malandi at mag-aakaw ang Isabel na yan. Hindi po totoo yan. Mahal na mahal po nila ang isa't isa. At hindi magagawa ni Lolo na malakit po ng babae. Iyon ang akala ninyo lahat. Naghintay ako sa simbahan. Dahil araw ng kasal namin ni Enrico. Pero walang Enrico at dumating. At napalitaan ko na lamang na sumama siya sa sapel na malandi na yon. Patawarin niyo na po ang lolo at lola ko. Hindi ko po sila kinakampihan sa ginawa nila dahil alam ko nasaktan po nila kayo. Pero hayaan niyo pong magpaliwanag si lola sa inyo kung ano po ang totoong nangyari. Huli na, Ineng! Dahil ang ginawa nila sa akin ay walang kapatawaran kahit kailan. Naniniwala pa rin po ako na mabuti po kayong tao, Aling Violi. Alam ko po na hindi ko na po may babalik ang nangyari. Pero sana, matutunan niyo po magpatawad. At iwan na po ang nakaraan. Nasasabi mo yan dahil apo ka ng mga walang yang iyon. Hindi mo man sabihin sa akin. Pero alam ko na kinakampihan mo sila. Pinagtawanan ako noon ng buong baryo. Dahil sa kahihiyan. Hindi po namin alam ang nangyari noon. Hindi ko po kasalanan ang ginawa nila sa inyo. Pero dugo nila at tumataloy sa inyo. Tama po kayo. Hindi ko mababago ang nakaraan. Pero hindi rin po namin kasalanan at pinili ang mga taong nanakit sa'yo. Ang magiging lolo at lola namin. Kung nagkasalaman po sila sa inyo, humihingi po ako ng tawad sa inyo sa ngalan ng pamilya namin. Hindi ko po hinihiling na kalimutan niyo po ang sakit. Ang hinihiling ko lang po sa ngayon, huwag niyo pong ipasa sa amin ang galit na hindi naman po kami ang gumawa. Tignan niyo po si Clarita. Wala po siyang alam sa nangyari. At kaburaraan lang po niya ang tanging kasalanan niya sa inyo. Pero siya po nagdurusa. Hanggang kailan po kayo mabubuhay sa galit at sa paghihiganti? Araw-araw, iyon ang laman ng puso ko. Galit at paghihiganti. Aling Bioli, hindi ka ba napapagod sa ganun? Napapagod na ako. Sobra na akong napapagod, Rudy. Kung ganun hindi pa ang huli, Kung ganun hindi pa huli ang lahat, Aling Bioli.
pwede pa kayo mag-umpisang muli. Alam ko po na maling-mali po ang ginawa nila sa'yo. Kaya humihingi po ako ng tawad para sa kanila. Patawarin niyo na po ako kung naging bunara ako at naging maldita at walang galang sa inyo. Pinagsisisihan ko na po ang lahat ng yun. Sana po ipatawarin niyo na ako. Hayaan mo na mga bata. Kalimutan na natin ang lahat at walang makakaalam na nangyari ito. Mabuhay tayong lahat ng tahimik at payapa. Alisin na natin ang galit at puot sa mga puso natin. Hindi ko alam kung kaya ko't sinasabi mo. Nagkatinginan na lang kaming lahat nang pumasok si Aling Violi sa kanyang bahay. Ramdam pa rin ang bigat ng mga revelasyon na nalaman namin tungkol sa tunay na dahilan ng matinding kulam kay Clarita. Pero umaasa pa rin ako ng mga sandaling yon na mananaig ang kabutihan ni Aling Violi at babawiin niya ang kulam na ibinigay niya sa pinsan ko. Nakausap ko na si Lola tungkol sa mga nalaman natin. Ano sabi niya? Totoong nagkasala si Lolo Enrico kay Aling Violi. Pero huli na, nang malaman ni Lola na may nobya at ikakasal na pala si Lolo kay Aling Violi. Ibig sabihin, wala ring kasalanan si Lola sa nangyari? Oo, at ang sabi pa ni Lola, matagal niya nang hinahanap si Aling Violi sa dati nitong tirahan. Pero hindi nila ito makita. Para humingi sana ng tawad sa kanya. Ngayon alam na ni Lola Sabel kung nasan si Aling Violi. Sana naman magkaliwanagan na sila. At maayos na ang lahat ng to. Pati kayo nadamay tuloy sa galit ni Aling Violi. May karapatan naman talaga magalit si Aling Violi kay Lolo Pero ang mali nga lang, nadamay kami. Lalong-lalo na si Clarita. Nasaan na nga pala ang pinsan mo? Nasa kwarto natutulog. Awang-awa na rin talaga ako sa kalagayan niya. Malay mo pagising natin bukas magaling na si Clarita. Na binawi na ni Aling Violi ang kulam. Sana nga. Yan talaga mangyari. Yan din ang pinagdarasal ko. Magtiwala ka lang. Ramdam ko na mabuting tao si Aling Violi. Kinain lang talaga ng galit ang puso niya. Nangako si Lola Sabel na darating sila para kausapin at humingi ng tawad kay Aling Violi. Sa totoo lang, ay nakaramdam ako ng awa sa matanda dahil sa matinding galit at puot na pinagdaanan niya sa mahabang panahon. Talagang kapag galit ang nanaig, kahit gaano pa kalinis ang puso mo, ay makakagawa ka talaga ng masama. Gabi na at tahimik na sa pasilyo ng apartment. Tanging tunog ng kuliglig at tahol ng aso ang maririnig. Sa sala natulog si Leon habang kami naman ni Clarita ay sa kwarto. Kinabukasan ay napabalikwas ako sa higaan nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Clarita. Ate Sonia! Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari dito? Ba't ka sumigaw? Tingnan niyo! Tingnan niyo! Wala na ang mga sugat ko sa katawan! Oo nga! Diyos ko! Dininig niya ang panalangin ko! Magaling ka na, pinsan! Wala na ang sakit ko! Wala na! Pakiramdam ko na wala ang lahat ng bigat sa katawan ko! Binawi niya Aling Violi ang kulam. Tama ako. Mabuti pa rin ang puso niya. Yes! Akala ko kung napano ka na naman Inaantok pa ako Teka! Bakit dito ka natulog ka? Hindi ba sinabi ni Lola Sabel na bawal muna kayong magsama ni pinsan, ha? Anong ginagawa mo dito? Ano ka ba naman, Clarita? Hindi ganyan sa iniisip mo nangyari, ha? Sa sala natulog si Leon at ako naman dito sa kwarto. Alam mo, kakagaling mo pa lang sa sakit, pero masama na naman ang bunganga mo. Magmumug ka nga muna. Abat, anong palagay mo sa bunganga ko, ha? Mabaho? Kaya ka nakukulam Tama na nga kayong dalawa. Mas dapat na masaya tayo kasi wala ka ng sakit, pinsan. Tama si Mahal. Imbis na maging masaya ka, umiiral na naman yung pagiging taklesa mo. Basta,
babantayan pa rin kita sa pinsan ko. Diyan na nga kayo. O pinsan, saan ka na naman pupunta? Magluluto ako ng tsampurado. Ikaw magluluto? Mahal, tignan mo nga ang pinsan mo, baka nilalagnat pa yan. Kapag ikaw kumain ng tsampurado ko, makikita mo. Hayaan mo na lang, mahal. Baka magbago pa ang isip eh. Ay, nako. Masaya ako dahil magaling na siya. Sana tuloy-tuloy na. Gusto ko rin magpasalamat kay Aling Violi dahil sa ginawa niya. Sana nga, natuto na ang babaeng yan sa lahat ng mga pinagdaanan niyang sakit sa kulam. Parang gusto ko pa nga magpasalamat dahil kinulam siya eh. Kasi kung hindi, baka burara pa rin yan hanggang ngayon. At sana, magkausap na si Lola Sabel at si Aling Violi. Darating din yung pagkakataon na yan, mahal. Sigurado akong makakapagpatawaran silang dalawa at magiging okay na ang lahat. Walang pagsidlan ang kasiyahan ko sa mga nangyayari. Masama man ang naging umpisa, pero alam kong matatapos yun na maganda at may matututunan kaming lahat. Masaya kong pinagmasdan si Clarita habang nagluluto ng tsampurado para sa almusal. Sana nga may natutunan ng pinsan ko sa lahat ng nangyari sa kanya. Parang ang dami namang mangkok. 3 lang naman tayo. Gusto ko sanang bigyan si Aling Violi at Mang Rudy bilang pasasalamat at paghingi na rin ng tawad. Ano pang hinihintay mo? Dala mo na sila, sige na. Pwede bang samahan mo ko? Oo naman, tara na. Baka lumamig pa ang tsampurado, tsaka baka ubusin ni Leon yan. Oo nga, mukhang masarap pa naman at paborito ko yan. Subukan mo lang talaga, lagot ka talaga sa akin. Tao po. Oh, si Mang Rudy yun ah. Sandali, bubuksan ko lang ang pinto. Magandang umaga sa inyo. Kumusta na kayo? Magandang araw po, Mang Rudy. Ito po, para pong nagimala. Magaling na po ako. Aba, magandang balita yan. At sana naman natuto ka na sa mga mali mong nagawa. Opo. Alam ko po na malaki po naging perwisyo ko sa'yo. Lalo na po kay Aling Violi. Kaya gusto ko po sanang ibigay ito sa inyo bilang pasasalamat. Aba, hindi ko tatanggihan yan. Mukhang masarap ang pagkakaluto mo ah. Kita mo, umaapaw sa gatas. Nako, Mang Rudy. Best recipe po niya yan. Abay, ganun ba? Mukhang mananaba ako sa inyong magpinsan. Abay, magagaling kayo magluto eh. O sige na, Clarita. Mabuti pa ibigay mo na yung isa kay Aling Violi. Maghihintay na lang kami sa'yo. Tatanggapin kaya niya ito? Aba, oo naman. Kung hindi nyo na itatanong mahilig kumain ng matandang yun. Hindi nga lang halata. Ramdam ko ang hiya at kaba ni Clarita. Pero hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad siyang tumapat sa pinto ni Aling Violi at mahinang kumatok habang nakatingin sa amin ni Mang Rudy. Ilang segundo lang naman ay biglang bumukas ang pinto at lumabas si Aling Violi. Ano kailangan mo? Aling Violi! Ano ginagawa mo dyan? Tumayo ka nga! Patawarin niyo po ako. Alam ko pong mali ang inugali ko sa inyo noon. Naging burara ako at hindi po kita ginalang bilang nakatatanda sa akin. Nangangako po akong magbabago na po sa maling ugaling yun. Salamat po sa pagpapagaling sa akin. Kung hindi dahil sa pinsan mo, hindi ko babawiin ang kulam na ibinigay ko sa iyo. Maraming salamat po, Aling Violi. Kundi po dahil sa inyo, baka hindi rin po natuto ang pinsan ko sa mga pagkakamali niya. Kaya tumayo ka na dyan. At okay na ang lahat. Sana nga natuto ka na. Sana din po ay mapatawad niyo na din po ang pamilya namin. Ang nakaraan ay tapos na. Pinatawad ko na ang sarili ko at pati kayo. Sana patawarin niyo rin ako sa nagawa ko. Wala po kaming kahit na anong galit sa inyo. Nagpapasalamat pa nga po ako dahil ang dami ko pong na-realize
sa maling pag-uugali ko. Ang gusto ko lang sana ay matuto ka ng kalinisan. At hindi lang para sa bahay, kundi para sa sarili mo na rin. Maging ako ay may natutunan din naman sa pangyayaring ito. Salamat po talaga sa inyo. Alam ko po na mabuti po kayong tao. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Ineng. Dahil sa iyo, natutunan ko na huwag hayaang manaig ang galit sa puso. Dahil wala itong maidudulot na mabuti sa sarili, maging sa kapwa. Ayos, mabuti naman at nagkaayos ng lahat. Pwede na akong kumain ng champurado. Hindi mo pa naibibigay sa akin ang champurado. Ay, sorry po. Opo, para po sa inyo to. Ako po nagluto niyan. Basta, iligpit mo ng taba at linisin ang dapat linisin. Baka bumalik ang kulam. Huwag po kayo mag-alala. Tapos ko na po linisin ang kusina. O sige na, baka lumamig na itong champurado. Hindi na masarap ito pag malamig na. Enjoy po kayo sa champurado, Aling Violi. Maraming salamat po talaga sa inyo. Alam mo, pinsan, masayang masaya ako. Tsaka, ang dami ko talagang narealize sa buhay. Masaya rin ako para sa'yo, pinsan. Ngayong okay na ang lahat. Anong gusto mong gawin? Gusto ko sana magbagong buhay. Yung bagong ako. Kung ano makakabuti sa'yo, nandito lang ako, pinsan. At handa kang suportahan. Salamat sa'yo, pinsan, ha? Ano? Magdadrama na lang ba kayong dalawa dyan, ha? Kumukulo na ang tiyan ko eh. May bisita nga pala tayo. Alam mo, sama mo. Hindi mo na ba ako mahal? Hala, ang arte ah. Sige na, kumain ka na ng champurado. Masyado nagmamadali ito. Pero seryoso, wala ka na ba talagang sakit, ha? Ano bang klaseng tanong yan? Kasi ang layo ng Clarita noon at ngayon eh. Tignan mo yung lababo, ang linis-linis. Alam mo ikaw, malapit na talaga kitang batukan. Sa kalokohan talaga, number 1 ka, mahal. Ang lakas mo mang-asar. Sinisigurado ko lang. Peace tayo, Clarita. Peace! Napuno ng halakhakan ng bahay namin dahil sa mga kalokohan at pang-aasar ni Leon kay Clarita. Masaya ako dahil sa wakas, nagbago na ang pinsan ko. Masaya rin ako para kay Aling Violi dahil ramdam ko na tuluyan na siyang nagpatawad. Ilang araw pa ang lumipas at nalaman namin na bumisita si Lola Sabel sa bahay ni Aling Violi at nag-usap ang dalawa at nagkalinawan sa mga nangyari sa kanilang nakaraan. Ayon kay Lola ay pinagsisihan na ni Lolo ang lahat ng kasalanan na ginawa niya kay Aling Violi dahil maging si Lola ay naging biktima lang din ng kalokohan noon ni Lolo. Sigurado na ba kayo sa desisyon nyo na yan? Opo, Mang Rudy. Pero, maraming salamat po sa lahat ng kabaitan at naitulong niyo po sa aming magpinsan. Oo nga po. Tsaka, tatanawin ko pong malaking aral ang memories namin ni Ate Sonia sa paupahan po ninyo. Kung yan ang makakabuti sa inyong dalawa, ay hindi ko na kayo pipigilan pa. Kung ako masusunod gusto ko, kayo pa rin ang nangungupahan dyan. Maging kami naman po, pero para po sa ikabubuti ng lahat gusto po namin magsimula muli at kalimutan po ang lahat na nangyari sa amin, lalo na po kay Clarita. Hindi po namin kayo makakalimutang magpinsan, Mang Rudy. Para na po namin kayong pamilya. Basta lagi niyong tatandaan ang lahat na natutunan niyo sa nangyari, ha? Lalong-lalo ka na, Clarita. Opo, Mang Rudy. Hindi na po ito maaalis sa isip ko kailanman. Maraming salamat po ulit. Nagpaalam na ba kayo kay Aling Violi? Opo, at masaya po siya na natuto si Clarita sa mga nangyari. Kahit masama ang pinagmulan at naging daan. Mabuti naman. O sige na,
Baka magbago pa ang isip ko at pigilan ko kayo. Hindi dahil sa natatakot kami kay Aling Violi kaya kami umalis, kundi dahil gusto na naming kalimutan ang masasamang nangyari at magsimula muli ng panibagong buhay, lalo na si Clarita. Tuluyan na po kaming umalis sa apartment at lumipat sa malapit sa aming trabaho. Sa wakas kasi ay tinawagan na sa trabaho si Clarita, kaya masayang masaya ito at maging ako sa kanya. Ngayon po ay hindi na burara at pabaya si Clarita sa mga gamit at maliliit na bagay. Sa pangyayari pong ito, Panyero, ay naunawaan namin na kahit sa maliit na bagay, ang simpleng ugaling inaakala nating wala ng halaga ay maaari palang maging dahilan para sa malaking kapahamakan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may napulot po kayong aral sa nangyari sa aking pinsan. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsubaybay sa aking YouTube channel na Panyero Stories. Mag-subscribe na rin po kayo. Pindutin ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa akin pong mga bagong kwento. At mag-iwan na rin po kayo ng comment. Muli, maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli, mga Panyero.